about yourself. Yung musical background mo, family. Okay. Okay. Little background about me. Medyo matagal na po ako sa industriya ng teatro, mga 15, 16 years. So ever since nasa musical theater lang po ako. I've had my first experience sa film last year sa Metro Manila Film Festival when I did Isang Himala, yung musical. I played Orly. So that was my only experience so far sa film and sa acting in front of camera. So pero in the events industry and theater industry, almost half of my life I've been doing it. So yun po. Any favorite musical na talagang gusto mong maging part? Foreign or local? Yeah, pareho. Okay. So foreign, my dream role ever natuto kong kumanta is always the Phantom of the Opera Yes. and Les Miserables. Kasi yan talaga, Valjean and the Phantom. Yan ang, So right now, may lamis tayo, di ba? Meron, yes. So, yun po. Local, madami. Well, sa ngayon, nagawa ko na po so far yung mga gusto ko gawin sa local. So, yung dati ang Huling El Vivo when it first came out in 2018, hindi ako part ng first, pero nung rerun, kinuha na nila ako. So, napapanood ako. yes, so yung nagawa ko na siya. Dati yun yung gusto ko. Ayan. And also Jesus Christ Superstar pala. Ayan. Meron this year, yes. si Gaba, Opo, Mary Magdalena. Okay, so welcome sa Viva. Thank you very much. Thank you, Erwin. Okay, thank you so much for starting our breaking the ice for our press con for today. Ngayon naman po, from GMA Entertainment, pakinggan natin si Nurse Hello. Almo. Hello po. Yes, Miss Nurse. Yeah. So, paano nangyari yung, nakuha ka ng Viva? Yes, kasi it's through Miss Anna Chua. I think she works closely with Boss Vic. And nakausap niya yung manager ko si Miss Carla na kung gusto ko makipag-meet. So, sabi ko, sige, why not? That's Vic Del Rosario. I wasn't expecting anything. Tapos, kasi si Miss Anna, ever since malambing sa akin yan, nakatrabaho ko siya sa Huling El Bimbo when she was still there. So, nung sabi niya, sige, set kita meeting kay Boss Vic. Siyempre, oo lang ako. Tapos, gulat ako na meron agad. Like, parang ilang days lang. Tapos, sabi si Boss Vic met with me. Na hindi ko in-expect because I don't know how this works. Parang, meron ba siyang time to meet with me? Does he know me? Is he aware who I am? Parang, hindi ko in-expect lahat. So, yun, nung nag-meeting kami for 2 hours and he looked very interested sa background ko and he knows about my credentials. So natuwa po sa meeting na yun kasi nakita niya, sabi niya, yung credentials mo, sabi niya, very impressive. Tagal mo na sa music industry, sa theater industry. Pero sabi niya sa akin nun, sa ngayon parang mas nakikita kita more being as an actor. So sabi ko, sige po. So sabi niya, gusto niya ako i-push more for TV and film. So sabi ko, gusto ko po yun kasi it's going to be a new avenue for me. Kasi ang tagal ko na nga pong 15 years sa stage. So gusto ko naman me as an artist also to try kung paano ba sa harap ng mga cameras. So excited ako for that. Sabi ko, sige po, kung anong plano nyo for me sa ganon, game na game po ako kasi it's going to be new also for me. It's going to be beneficial for me as an actor and as an artist kasi matutulungan niya ako sa pag-hone ng craft more. Since you mentioned yun nga, about acting in front of the camera, ano yung na-experience mo nung gumawa ka yung with Isang Himala? Yes, ayun nga po. Super gandang experience niya for me. Kaya din natuwa ako nung sinabi ni Boss Vic yun. Kasi sa tagal ko nang umaarte sa entablado, na-enjoy ko yung proseso ng pag-arte sa camera eh. Controlled environment siya. I mean, theater is also a controlled environment. Pero yung ibang disiplina siya eh. Na feeling ko magiging mas madali for me to adapt. Kasi being in the theater scene for 16 years, ang dami kong yung disiplina eh. Iba? So, feeling ko magiging madali siyang transition for me. And also for the people who are going to be working with me. Kasi iba yung natuturong disiplina ng teatro eh. So, excited. Yung experience ko sa Isang Himala, ang bilis din. Yung production ng time na I remember, sobrang saya nila kasi lahat theater actors nung yung cast na yun. So, ang bilis nung, I mean, I don't know kung paano magtrabaho yung sa usual na sets. Pero sa amin kasi sanay kami na mabilis pumasok yung, kunyari, blocking, even yung lines. So, tapos ensemble piece yun, like 20 kami sa cast. So, may mga shots na
one take lang dapat, yung tawag nila, yung gumaganon, isa lang. So, nahihit lahat ng blocking, lahat. Pati yung mga cameraman after, wow, palapakan sila kasi ang saya nila. So, doon ako na-excite more kasi yung iba rin yung sa theater kasi live setting. So, kapag ka magkamali ka, I mean, kebs na yun, parang go lang, kailangan mong gawa ng paraan. Pero sa film or sa TV, iba rin yung discipline na kailangan mo kasi pwede kang mag-experiment with different attacks sa script. Like, kunyari, ginawa mo ganito, tapos yung director parang pwede mo try ganito naman. So, maganda rin. Kasi sa theater, hindi. Sa rehearsal process mo lang magagawa yun. Tapos kapag nag-open na yung show, you just have to do it. So, yun. Mga ganon. Very similar siguro, pero in a way, magkaiba din. So, exciting siya sa ganung aspeto. During your meeting with Boss Vic, napag-usapan niyo na ba kung anong type ng yung movies or TVs Yes, yung actually, gagawin? opo. Yung sinabi niya, hindi ko alam kung paano kasi, gusto niya ako, like nabanggit niya si Carlo Aquino and JC Santos. Pero nabanggit niya nga na si JC yata. I don't think JC is under Viva. Tama ba? I'm not sure. Yun yung naalala ko lang. Don't quote me on that. Pero marami. Kumbaga, yung nasabi ni Boss Vic na term is parang madalas naming hiramin. So parang ang nabanggit ni Boss Vic sa akin, parang kailangan nila ng someone like me sa age range ni Carlo Aquino. So, and JC also coming from theater. So parang gusto niya akong i-push for that kasi parang feeling niya kulang siya yung artist pool nila ng ganong klase. Like dramatic actors na nasa age range namin nila Carlo and JC. So, yun, sabi ko, wow, so, kung mabibigyan ng ganung opportunity, why not? So, thank you very much. So ano ang feeling na yun nga, parang i-compare ka doon kay... Sobra, Carlo. yung hindi nga makapaniwala kasi yung meeting na yun in the first place, hindi ko na-expect. So, tapos parang he's saying all these things na yung mga gantong plano niya. So, na-excite ako na ganon din. Si Carlo Aquino, I met him only once nung MMFF, nung mga parade, ganyan. He was so nice and tapos sabi ko sa kanya, ever since bata pa pinapanood ko siya, mga ganyan. So, to be compared to someone like that is, syempre, nakakataba ng puso. Kasi nagulat nga ako na may idea si Boss Vic din kung ano na yung mga ginawa ko, ganun. So, and para sabihin niya na gusto niya i-push for that, ibig sabihin, yung credentials ko na nabasa niya, ay tingin niya enough siguro for me to do those kinds of projects. So, ayun. And lastly, ready ka na ba matagas one of the sought after leading man? Nako, kung magkakaganon, di thank you, mapalad. Pero sa totoo lang, at this stage in my career, hindi ko na iniisip yun. I mean, I've been in the industry for so long. Ang sa akin, gusto ko lang magtrabaho and to improve and improve. Parang, kasi kunyari, mga events na ginawa ko, concerts, shows, bawat isa niyan, kumbaga yung standard and level, paangat ng paangat, na hindi ko na-expect. Kunyari, biglang nakatrabaho ko ng mga ganitong tao. Nagulat ako, next project, kasama ko si ganito, si ganyan, hindi ako makapaniwala. Like nung Jet Rocks, the musical, yung ginawa ko, tatay ko si Jet Pangan. Pagtatawanan niya ako dito, sabi ko, Sir Jet, elementary pa lang ako. Tapos pinagalito, parang biniro niya agad, elementary, tumigil ka. Pero yung mga ganon, yung mula bata kayo nahangaan mo, watching them, tapos biglang katrabaho mo na, kakakwentuhan mo na, nagkakape kayo. So yung mga ganong opportunity. So, kumbaga, siguro, hindi na rin ako, masyashock kung makakatrabaho with people na well-established. Kasi well-adjusted na rin ako with that. And I think it's a good thing. Kasi, kumbaga, iba rin yung ina-admire mo yung person, pero when it comes to work, you have to work. Kailangan hindi ka mag-googly eyes in front of the camera. So, magandang training for me yung ganon na sa theater na nakatrabaho ko na yung sino-sino din na malalaking artista na ina-admire mo since bata ka kasi naging well-adjusted ako. I think so. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Nurse. Thank you. Thank you. And that's so fantastic for you, David, no? Kasi that's the dream of every actor is to successfully cross over, right? From film to stage. Yes, stage. So it'll be a great challenge for you. Congratulations. Thank you. Okay, moving on to Bandera. We have Irvin Santiago. Hello, Irvin. Hello, David.